For the Lord is good. Hindi natin kayang sabihin yan, that the Lord is good, kung wala naman tayong experience sa Diyos. No, that He is really good. No, and God is good not because we are good. No, God is good because He is good. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We love you, Jesus. You are really good, Lord. You are really good, Lord Jesus. In bad times, in good times, in sickness, Lord, in pains, you are really good to us. Lord Jesus, you have never let us down, O Lord. Thank you for this wonderful day that you've given us. And thank you for the souls na pinadala mo, Lord Jesus. And for the outpouring of the Holy Ghost, we praise you. We love you, Lord. Thank you, Jesus. No. Kakanta tayo na for the Lord is good, tapos kakatapos mo lang sa giyera and you have survived sa pinagdaan ng giyera. God is really good. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. May be seated. We welcome our visitors in the most precious name of Jesus. Good morning po sa mga bisita natin. No, from Bagong Silang. Lahat ng bago siguro puntahan natin, ano? Bagong Baryo, Bagong Silang. Si Jade Emerald Malilin, 9 years old. Si Francesca Malilin, 13 years old. Si Justin De Castro, 16 years old. Si Francesca at saka si Justin, parehong nakareceive ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. No, at ang bisita ni Brother Chris, mga workmates niya. Si Erica Aligre, saka si Anna Joy Luon, they got also the Holy Ghost in Jesus' name. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. At mga visitors ni Sister Presi, si Miyako. Oh. Miyae, Miyae. M-I-A-E. No, so, Apo. Apo ni Rinto ni Sister Presi, nakareceive ng Holy Ghost. Si Desiree Cuason. No, classmate ng Apo ni Sister Presi, nakareceive din ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. No, ito pa sa likod, classmates ng Apo rin ni Sister Presi, si Sean Mamaklay, si Jim Ivan Pasqua, tsaka si Dane Gonzalez ay naka-receive din ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. And visitor ni Sister Nancy ay apo niya na to. Si Kenrick Anthony Gilhang, 15 years old, naka-receive din ng Holy Ghost. Thank you, Jesus. No. And the rest ay naka-receive na rin, no, yung apo ni Sister Nancy. Sa Bagong Baryo, si Zantal din ito. Zantal Umadto, 13 years old. Also, naka-receive ng Holy Ghost. Saka si Jake Umadto, 11 years old. Parehong may Holy Ghost na rin. Thank you, Jesus. Tsaka bisita ni Sister Julie, anak ng kanyang friend, si Majoy Gonzalez, 11 years old, also received the Holy Ghost. Thank you, Jesus. Lord, thank you for this wonderful day that you've given us, Lord Jesus. No, it's a new birth in Christ. Thank you, Lord. And kahapon, tuloy na rin ang ating online teaching sa gospel. Ayan, ang daming mga teachers natin dyan. Ang nagturo kahapon, si Teacher Roland. Thank you, Jesus. No, na may time sila from 8 to 10. Mga attendance natin dito, sila Sister Bibi sa Bantayan, ibang mga young people, Sister Charis, sa Antique, sumabay na rin sila Sister Divine, Sister Charlene, si Brother Ryan, pasimple lang pero hindi lang nagpasama muna sa attendance ba yan? No. Pero andyan din sila. And we are praying, Lord, na ma-absorb nila ito. We are doing an effort for them, and for the work of the ministry para matulungan din sila at sila ay makalarga rin pagdating sa outreach for sharing the gospel. No, andyan, si Sister Giselle, nasa H100 yan, papunta rin sa outreach na pupuntahan. No? So double work. Si Brother Roman,
Siya nasa church nung time na to. No? Kanya-kanyang kahit nasa langit ka rito, pwede, no? Yung mga na yan. But thank you, Lord, for giving us these ideas, initiative, na kung ano pa ang kaya naming magawa, no, sa kingdom mo, sa church, ay may pagpatuloy natin. So thank you, Jesus. No, sa mga gawain natin sa outreach, tuloy-tuloy. Sa CIW, Believe It, tuloy-tuloy yung mga gawain natin. No, at kahapon, maganda rin panahon hindi ganun kainit, kasi may bagyong paparating. So, sabi ni Jesus siguro, sagutin ko na nga tong prayers nila, medyo madilim-dilim. At minsan ganun no, para bang, for the sake of my children, I will do that. Pero sa iba, no, yun ang pwedeng mangyari. But Lord, thank you sa lakas na ibinibigay mo sa aming lahat, and also sa prayers ng ating mga kapatiran na andyan, nagbaback up every time we go out and share the gospel. So thank you, Jesus. And we believe na lahat tayo na individually gumagawa, nag-e-effort, ang fulfillment or yung we are fulfilled sa paggawa ng mga bagay na ito. So again, thank you, Jesus, and for your presence this morning. We love you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of Psalms, chapter 57. Sa wall clock natin, 5 minutes to 11. Chapter 57, verse 7. (57:7). My heart is fixed, O God. My heart is fixed. I will sing and give praise. Awake up, my glory. Awake, psaltery and harp. I myself will awake early. I will praise thee, O Lord, among the people. I will sing unto thee among the nations. For thy mercy is great unto the heavens, and thy truth unto the clouds. Be thou exalted, O God. Above the heavens, let thy glory be above all the earth. Isa ito sa mga sinabi ni David, Psalms 112, verse 6 to 8. 112, verse 6 to 8. Verse 6, surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. He shall not be afraid of evil tidings. Yung righteous, hindi siya matatakot, manginginig. Kung mayroon mang mga masasamang balita, his heart is fixed. Yung kanyang puso ay settled na. Trusting in the Lord. His heart is established. He shall not be afraid until he see his desire upon his enemies. Thank you, Jesus. And anong verse mabadaruman yung keep your heart, Proverbs, with your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. 16:11 ba yun? Or hindi ko lang maalala. We say, praise the Lord. Ayan, 4:23 pala. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Now, the title of our preaching, Fix Your Heart or Settle Your Heart. May tahi itong heart kasi nahiwa. So, kailangan i-surgery. I-fixed. Pero dalawa, mga kapatid, ang gusto nating sabihin dito. Fixing our heart, our mind, our soul. Fix natin dahil may diferensya. Gusto nating ayusin kasi may sugat, may mali. Or, fix your heart sa punto, isettle natin ang puso natin. Kung saan ba talaga yan.
no, kung saan siya dapat nakatayo, na that whatever happens, pag ang heart natin settled na, hindi na tayo mayayanig o mawiwindang. Yung para bang pag may asawa ka, let thine eye be single. No? Ang sabi ng Biblia, no, pag ikaw may asawa, o sabihin mo, girlfriend, let thine eye be single. No, single. No, dapat focus lang ang mata mo kung sa kanya-kanya. No, fix your heart, fix your mind, fix your soul. No, settle your heart. No, kung siya, wala nang iba pa. No, dahil number 1, nakapirma ka na dyan. No, example lang natin yan. No, para hindi magulo, kung siya, nakapirma ka na dyan, fixed it. No, dahil pag nalihis na naman yung mata natin na yan, mukhang mas maganda siya kaysa sa girlfriend o misis ko No, mapalitan nga. No, anong tawag sa'yo? No? No? Fix your heart, settle your heart. Ay, si Brother Kian pala. Brother Kian, welcome. No, kapatid ni Sister Kay, nakailang balik naman na siya dito. Tumawag si Brother Philip kagabi. Sabi niya, Brother Sam, habol ko lang si Brother Kian, dyan magsisimba bukas. Kasi mag-re-review siya ngayon sa board na nursing, Brother Kian. Siya yung anak ni Brother King, no, sa mga nakapunta na doon. No, si Sister Kay. No, so we pray na maging maayos ang review mo at makapasa ka sa board. No. Sabi ko, agahan mo kung kaya, mga alas 8, andito ka na para maka-attend siya sa klase. So naka-attend naman siya kanina sa klase, and we are so thankful and we are so glad sa topic natin kanina. No, kasi iba-iba tayo ng henerasyon. At pag hindi natin naintindihan ang bawat henerasyon, yon ang magiging cause ng gulo. Because our tendency is to compare. No, kasi yung panahon namin ganito. Yung panahon namin ganito rin eh. Yung panahon nyo, ba't nyo ipipilit sa amin? Sa amin ngayon, iba na. No, maya-maya, gulo na yan. No, but thank you, Lord, for giving us this kind of topic. No? Sabi nga kanina ni Esther Mia, pagkatapos dyan, kakatayo pa lang natin ng klase, lapit ka agad sa akin. Papa, our topic is so fun. Sabi ko, tuwan-tuwa sa sabi ko, pag siya gumanyan, totoo yun. Pero pag sa isa, parang nanay din, ano? Pero yun yung, but thank you, Lord, dahil ultimo, sabi ko nga, mabuti yung bata interesado, hindi nakaidlip. No? No? Dahil natuwa. Pag gumanyan ng bata, tunay yan. No? Pag sila na ganong mga reaksyon nila, because they were innocent. No? Mga inosente yan sila. Kaya, totoo. No? At, so thank you, Lord, for, paumpisa pa lang tayo sa discussion na yan. Bigyan lang ng lakas pa si Sister Kate, no, na makapag-minister sa atin. Sabi nga namin, baka mamaya nakatulog kaya to si Sister Kate, because we know na ilang araw na lang pabigat na ng pabigat ang pakiramdam niyan. No, na ikaw teacher, ikaw preacher, habang lumalapit ang oras, ano ka na, parang sinisilaban ka na, hindi mo na maintindihan yung pakiramdam mo niyan. No, kasi hindi madali. No, and we do it under the instruction of the Holy Ghost. No, sinasabayan natin kung ano ang plano ng Holy Ghost. No, we must fix our heart in every situation or in every issues of our lives. Now, sabi ni David, my heart is fixed, O God. No, hindi niya ito sasabihin kung wala siyang karanasan sa Diyos. No, sa dami ng karanasan niya sa Diyos, mula sa umpisa na siya ay inanoint ng Diyos maging hari, lumaban kay Goliath, lumaban sa lion, sa bear, lumaban sa maraming mga Philistines at iba pang mga lahi, hanggat sa siya ay mga
maraming kasalanan na nagawa rin sa harapan ng Panginoon, pagdating sa dulo, ang conclusion niya, my heart is fixed. Hindi na ito magbabago. Ito na talaga yon. If you want to serve God, serve God. And serve God seriously. Dahil ang Diyos hindi siya nagbibiro. Ang Diyos natin, si Jesus Christ, hindi siya nagbibiro na dalhin ang cross papunta sa Calvary, at pagdating sa Calvary, hey, pwede bang may iba na lang? Kasi nagbago na isip ko. No, He was so serious about that. That is why we must be serious, mga kapatid. Sabi nga rin kanina ni Sister Kate, kung naalala ninyo, magseryoso tayo sa paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid. And we must appreciate what we have. We have the Holy Ghost. I-appreciate natin kung anong mayroon sa atin, the way we serve God, mga kapatid. Sa mga kabataan, fix your heart. Pag-aral. Hanggat sa makatapos kayo, makapagtrabaho, kung gusto nyo magligawan, no problem, nasa sa inyo yan. Pero pag-aral. Sabi kanina ni Brother Rimos, Brother Sam, may kausap ako nakaraan. Dahil nanghingi ng advice ng aking kaibigan kung anong dapat gawin. Dahil yung kanyang pamangkin, 10 years old, 12 years old, babae, laging lumalabas. Kahit walang pasok, lumalabas. May pasok lagi. So sa loob ng bahay, nagkokontrahan. Yung mga tita, pinapagalitan yung 12 years old. Labas ka ng labas kung sino-sino nakakita sa'yo, kung saan-saan ka tumatambay. Yung lola na nag-aalaga, hayaan mo lang, wala namang problema yan. Anong nangyari? Nagkaroon ng UTI ang bata. Pagdating sa hospital, ayan sila, Sister Ning. May UTI, ganyang edad. May menstruation ka na, wala. Mayroon po, kakarating lang po. Ano tawag doon? PT? Pregnancy test. Kaya pag may UTI tayo, siguraduhin natin wala tayong ginagawang kalukuhan. I'm really serious about that. Kasi ang dami ng may UTI sa simbahan, especially the girls, young people or junior singles or single man. UTI. Single po? No? Why? Pag-check, 12 years old, buntis. 3 months na. Why? Ano ang alam ng bata na yan? At ang plano pa, dahil yung magulang parehong nagtatrabaho sa ibang bansa. At ang plano ng lola, itago yung bata hanggat sa mga anak para hindi malaman ng magulang. Imagine. Why? Again, sa mga kabataan natin, pag-aral. Huwag magmadali because darating ang time na para dyan. We have been there. Nagkaroon din kami ng mga crashes, boss, hindi kami nag-crash. Nung time na yan. Kahit hindi nyo magustuhan ang advice ng ating parents, ang ating mga leaders, pastor sa church, just obey. Because time will come, you will understand. Bakit at ano? Ang rason. Because of our love for you, mga kabataan. Satan will always find a way to target our weaknesses. At iyon palagi ang kanyang babantayan para matalo niya tayo. At kung yung weaknesses natin na yan, hindi natin binabantayan at pinapalakas, doon siya lagi magbabantay dahil alam niya na yun ang weakness natin. Anong mga weaknesses natin pagdating sa simbahan? Bakit minsan nandiyan ka? Bakit minsan wala? Ano ang problema? Pag-isipan natin yan. Kaya ako minsan wala, kaya ako minsan nandito, weakness ko ito . Palakasin natin yung part na yan. Para hindi tayo masira. Para mapaglabanan natin kung ano ang mga dapat sa harapan ng Panginoon. We must settle our heart, we must fix our heart,
No, dahil isang sitwasyon lang, mga kapatid, ang tumama sa atin, anuman ang edad mo, anuman ang narating mo sa buhay, anuman ang katayuan mo sa buhay, anuman ang edad natin sa church, anuman or gaano man tayo katagal sa church, mula bata hanggang matanda, kung ang puso natin hindi nakasettled, hindi nakafix sa paglilingkod sa Diyos, isang issue lang, tanggal ka sa simbahan. At walang edad na pinipili yan. No? Kaya kahit anong mangyari, ibaon na natin sa puso't isipan natin, Lord, kahit anong mangyari, I will fix my heart. No? Kung kaya, wag mong sabihin. Wag mong ibida. No? No, tatayo tayo dyan. Pasalamat tayo sa Diyos kasi nung time na yan, malakas tayo. Lord, hindi talaga kita iiwan. Kinabukasan, babay na. No, why? Nasubukan ka agad. Hindi rin natin ipinagmamalaki yan. But deep within our heart, deep within our soul, sinasabi natin sa Diyos, Lord, paninindigan kita. Basta samahan mo lang ako rito. No, why, mga kapatid? Hindi po pwede na hindi natin tinitrain ang ating puso't isipan kung paano ma-fix, paano ma-settled ito dahil napakarami ng issues natin sa buhay. And we cannot choose our own battles. Hindi tayo makapili, but we can choose God. Pwede nating piliin ng Diyos na siya ay kasama natin sa giyera na ito. No, nasa labanan na ito, mga kapatid. No, dahil kung hindi natin alam, ang dami ng issues sa buhay natin, sa trabaho, sa pamilya, sa sarili. No, kung makayanan man natin ang temptation, makayanan man natin si Satanas, because greater is He that is in me than he that is in the world. Pero ano ang pinaka-main battle natin? Yung sarili natin na ito. No? Mahirap kalabanin ito, mga kapatid. No? At kung hindi tayo handa sa mga sitwasyon, anong pwedeng mangyari? Pag may issue, trabaho, pamilya, o saan pa man, dapat sinasabihan na natin yung sarili natin lagi kung ano ang mangyari, ano ang ini-expect natin, why? Para makaprepare ang puso natin pagdating na andun na yung issue, kahit papano may ano na tayo. No? Yung bang papunta ka pa lang sa gera, nasabihan mo na yung puso at isipan mo, Lord, pagdating ko rito, hindi ako magwawala rito. No? Lord, may issue na ganito, gigil na gigil ako, galit na galit ako. At pag hindi mo hinawakan ang puso mo pagdating doon, baka manampal ka, mamaril ka, Brother Ricky, no? Magmura ka kung ano-ano ang iyong pwedeng gawin dahil hindi mo hinanda ang puso mo na pagdating dyan, Lord, kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw rito. Lord, kahit gaano man katindi ang sitwasyon, hindi ako magmumura rito. Lord, I will fix my heart. Kasi pag hindi mo yan hinawakan, pagdating doon, hindi mo alam ang tamang reaksyon, tapos ka. No, disgrasya ka. No? At kung sino lahat ng nandoon, gera yon. No? Because anong sabi ng Biblia? No? A man who has no control in his spirit is like a city without walls. No? At hindi yan basihan kung gaano man tayo katagal sa church. No, lahat tayo, we are working out every day, mga kapatid. No, at sa paglilingkod natin sa Diyos, hindi po pwede na yung mga kalukuhan, mga kasalanan natin ay paulit-ulit lamang dahil pagdating ng Sunday, mag-worship naman ako, magre-repent naman ako. Hindi yan acceptable sa Diyos. No? And we must do something about it, mga kapatid. Because ang sabi ng Biblia, what shall we say then? Shall we continue and sin that grace may abound? Sabi ni Paul, God forbid. No, wag naman sanang mangyari. No, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? No, kung sa Tagalog pa. No? Kailangan bang gumawa tayo ng kasalanan sa harapan ng Diyos para masabi natin, ay napaka-merciful ng Diyos. Lagi niya akong pinagbibigyan. No. We cannot do that, mga kapatid. No, and grace covers sin, but it is not an excuse to sin purposely. No?
Again, mga kapatid, grace covers sin. No? But it is not an excuse na tayo ay gumawa ng kasalanan na talagang alam natin na mali, tapos sasadyain pa natin gagawin, yung talagang gusto pa natin talaga. Wag naman. No? At wag nating abusuhin ang grasya at mercy ng Diyos, mga kapatid. Grace is empowerment to overcome sin, but it is not a license to continue sinning. No? No. Ito ay bigay na kapangyarihan, empowerment, kalakasan para ma-overcome natin ang kasalanan through grace, pero hindi ito lisensya na magpatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan. Romans 5:8. Romans 5:8. What shall or but God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. No, sabi niya sa Tagalog, datapwat ipinagtatagubilin o pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. No? Akalain natin yan. No? Habang tayo ay andun pa lumalangoy sa kasalanan, no? Pinagkatiwala na ng Diyos ang kanyang, no? Yung kanyang pag-ibig, no? Sa atin, mga kapatid. Sa Psalms 51:10, Psalms 51:10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago. Ano sabi diyan? Magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. No, Psalms 51:10. No. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. No, matuwid na espiritu. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong banal na espiritu sa akin. Verse 12, restore unto me the joy of salvation and uphold me with thy free spirit. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Why, mga kapatid? We can only avail grace and mercy of God if we repent. Because of repentance. And we cannot repent without humility first. We need humility. Because only God can purify, only God can fix a broken or sinful heart. Kahit anong gawin natin, mga kapatid, kahit anong paraan, idea, na makumpuni natin ang ating puso, no, na makasalanan, we can do nothing except God will be with us. Kung sasamahan niya tayo. No? Kung tayo lang, hindi natin kaya na magbago. But humility is the key to fixing a broken or stony heart, mga kapatid. Huwag tayong mag-isip na dahil matagal na tayo sa church, sigurado na tayo sa rapture. Walang makakasabi niyan. No? Kaya huwag tayong pakampante. Dahil ang maraming mga eroplano ang nadidisgrasya dahil hindi marunong ang piloto. No? They were flying for 50,000 or 10,000, 20,000 flying hours. Tapos bigla lang bumagsak, what happened? Masyadong relax. Ay, alam ko na yan, kayang-kaya ko na yan. No? Yung isang skydiver, di ba, yung mga lumilipad na tumatalon sa eroplano, no? Maglilipad ang eroplano for 30,000 feet, tapos magpaparachute sila sa baba, ibang klaseng mga daredevil talaga, no? Mga tumatalon na yan. No? Yung isa na pinaka-trained na skydiver, sa sobrang tiwala niya, may mga kamera pa siyang hawak, nadala niya na lahat.
ganado na siya, mayroon siyang isang tuturuan na kasama, no, lahat sila nagtalunan na, at siya tumalo na rin, nag-ayos lahat, nung ilang 1,000 feet na lang pababa, pag-switch niya, sabi niya, wala pala akong parachute. No. Oh, that's very true. That's very true. No, sabi niya, nasaan yung parachute ko? No. Wala na siyang magawa hanggat sa siya bumagsak, patay. Hindi dahil sa hindi siya marunong, but because masyadong kampante. No. No. Yan ang problema natin minsan. Pagbago ka, masyado kang maingat. Ayaw mong magkamali. Kaya ang nangyayari, mas lalo kang nagkakamali. No? Yung matagal naman na veterano, yun din ang problema dahil masyado ng kampante, ano ang nangyayari? No? Alam ko na yan, bisado ko na yan. No? But again, mga kapatid, in our walk with God, huwag tayong pakampante. Dahil yon lang ang binabantayan ng kalaban ni Satanas na pag tayo ay andyan na sa komportableng sitwasyon na parang kayang-kaya na natin, the more tayo na mag-ingat. No? Dahil baka diyan tayo dadalihin. No? And we need, because if we think or thought na dahil matagal na tayo sa church, ang dami na tayong alam, sigurado na tayo sa rapture, that's a deception. No? O a kind of thinking na hindi dapat. Why? Pag tayo na kampante na, no? Just imagine mga kapatid. No? And God is always looking for our effort. No? Minsan hindi kailangan ng Diyos ang quality. No? Ang kailangan minsan ng Diyos yung effort natin. No, yung outreaches natin na yan, walang perpekto dyan. Hindi natin alam kung paano tayo, no, kung hindi natin alam kung ang tao ba makikinig o hindi, no, mai-invite ba natin sila o hindi. Walang perpekto diyan na pag sumama siya, brother, ako diyan, bahala ako diyan. Alam ko yan, no? Psychology lang yan no. Alam ko yung diskarte niyan. Hindi natin alam lahat 'yan. Hindi natin kabisado ang mga bagay na 'yan. Pero patuloy tayo na gumagawa niyan because hindi kailangan ng Diyos ang perfection, ang kailangan niya minsan sa atin effort. No. Just make an effort at sasamahan niya yan. Siya na bahala dyan. Basta gumawa lang tayo ng effort na kahit nahihirapan tayo, patuloy lang. No, patuloy lang mga kapatid. No, at ano ba? No, at pinipilit nating magbago. Sabi ni Paul, I die daily. Every day we are working to be Christ-like. No, araw-araw sinisikap natin ng mga kapatid na maging, no, kung ano si Jesus Christ, ganon din tayo. Why? No? It is part of fixing our heart before God. Kung hindi natin kaya, mga kapatid, no, siguraduhin natin no, na ang pinaglalaban natin ay para sa Diyos. No, kasi maraming mga bagay na nalilihis tayo minsan na ang pinaglalaban natin ay pag hindi para sa Diyos, sigurado ang dulo niyan, lugi tayo. No? Pero pag ang pinaglalaban natin ay tungkol at para sa Diyos, sigurado ang dulo niyan, panalo tayo. At marami na niyang nakaranas sa atin, mga kapatid. No, pagdating sa bagay na yan. No, and again, kung saan tayo mahina, yon ang ating palakasin. No, kung mahina tayo sa pakikipag-usap sa iba, mag-practice po tayo na mag-practice. No, kung mahina ka magsalita, pagpraktisan mo yung iba. No, ihanda mo ang puso mo pag pinagtawanan kanila. Ganun talaga yon. Pero practice. No, ano pang mga bagay? No, palakasin natin. No, kung bawat hulog mo dyan sa offering, nagdududa ka na lugi ka, palakasin mo ang loob mo na hindi ka lugi. No, magtiwala ka sa Diyos. No, kung bawat bigay ng tithes mo, laging masakit sa pakiramdam mo, palakasin mo yung loob mo. Why? Baka yan ang tirahin ni Satanas, yung weakness mo na yan. Matibay. No, halos sa church natitira sa paglilingkod sa Diyos. Pero dito ka pala mahina. No, doon talaga tayo dadalihin. No, pag nangyari yan, mga kapatid. No? At kung tayo
laging inaantok sa church, especially during preaching. Ako wala akong pinapatamaan, ha? But in general, kasi ako rin mismo, sabi ko nga, mabuti na lang ako preacher, kasi kung hindi, baka makaidlip din ako dyan. No choice ako. Kailangan gising ako. No, pero hindi natin yan maiiwasan, mga kapatid, dahil sa daming ginagawa natin, hinaharap sa buhay, may mga sakit pa tayong hinaharap. Pero ang gusto kong sabihin, na kung kaya nating ipaglaban at gawan ng paraan na mapalakas na hindi tayo makatulog dyan, sikapin natin. No, ipaglaban natin. No, why? Hindi ito patagalan sa church. No? Dahil nakasarap ng idlip mo dyan, biglang tumunog ang trumpeta, hindi mo narinig, iwan ka. No? No? And just imagine, mga kapatid, ito ipalagay na, Brother Ricky, friend tayo, ha? And just imagine, mga kapatid, ito ilagay lang natin. Imagine, 50% of the congregation, lahat nakaidlip. No, ilan tayo? Sabihin mo, 150. 75, lahat nakaganon. Example lang natin yan. Na kung matimingan na ganon karami, 50% ang nakapikit, gaganahan pa kaya yung preacher? No? Hindi kaya magalit sa atin ang Diyos niyan? No, ang dami kong ginawa sa inyo, tutulugan nyo lang. No, no, kung kailan importante na ako nang magsasalita, word of God ko na ito, tapos tutulugan nyo, no, baka magtampo ang Diyos natin. No? I'm sorry, mga kapatid, pero walang personalan ito. No? Trabaho lang. No, why? Example lang natin yan, mga kapatid. No, most especially, no, kahit sa mga kabataan natin, no, sila mismo minsan nagtatanong bakit po si ganito tulog na naman? Bakit po si ganito nakaidlip na naman po siya? Yung umpisa po nakikipaglaban pa eh. Ang hirap ipaliwanag doon sa mga kabataan. No, kasi tama yung kanilang tanong, so dapat ang sagot tama rin. No? Pero ang hirap ipaliwanag. Again, mga kapatid, friends tayo, ha? No, kung lagi tayong late sa church, sikapin natin na huwag tayong malilate. Especially sa mga klase natin. Of course, again, malalim na pangunawa, iniintindi natin ang bawat kapatiran. No, kasi ang dami nating minsan mga hindi mo inaasahan, tapos biglang mapagod ka, may sakit ka, naintindihan natin lahat yan. Pero ang gusto nating sabihin, na kung kaya mag-effort pa tayo, na dapat hindi ako kasi lagi na lang, ako lagi ang pinakahuli, minsan nagdudurbil. Sikapin pa natin lalo, no, na makarating. Because that is part of our weaknesses, na pag hindi natin naayos yan, posible yun ang gagamitin ni Satanas. No, may loophole, may water law. Tama ba? No, yan ang mga weaknesses natin na pag nangyari yan, madidisgrasya talaga tayo, mga kapatid. Kung lagi tayong late, sikapin natin. Kung laging negative ang isip natin, gawin nating positive. No, sikapin natin. No, na maging positibo, mga kapatid. Why? Because hindi pwede na tayo na mga anak ng Diyos ay wala tayong tiwala sa Diyos. No? And sometimes we must choose to obey God even when it hurts than comfort. No, kahit masakit, but we need to obey God. Mga kapatid. No? Si Abraham, kahit hindi niya alam kung saan siya patungo, anong ginawa niya? Nakafix na ang kanyang puso't isipan, susunod ako sa Diyos na nagbigay ng instruction sa akin na hanapin ko yung lupang pangako. No, si Joseph, kahit gaano kadami ang kanyang problema, ang puso at isip niya nakafix na rin, nakapako na, nakasettled na hindi ako bibitawan ng Diyos dito. Kahit ano pa man ang mapagdaanan ko, my heart is fixed. No? Si Job, kita naman natin kung gaano katino si Job sa harapan ng Panginoon. Pero nung siya nawala ng mahal sa buhay, properties, lahat, nagkasakit si Job.
No, andyan, mababasa natin. Ang pinakamahaba dito na part sa kwento ni Job, yung kanilang mga usapan, mga palitan ng mga conversation ng kanyang mga kaibigan na dating may honor pa si Job, maya-maya naging contempt na. No? Yung bang okay pa nung umpisa, maya-maya, Job, kaya siguro pinarusahan ka kasi siguro pangit ang ugali mo, siguro nagkasala ka sa Diyos, siguro makasalanan ka. Unti-unti. At sinasabi rito, yung sakit na mayroon si Job, lalo na yung parang mga pigsa-pigsa niya sa katawan, hindi lang ito isang linggo. Ang sabi ng Biblia, umabot ito ng ilang buwan. No, and just remember sa ganong klase, hindi lang siya mapatay ni Satanas dahil ang sabi ng Diyos, galawin mo na lahat pero ang buhay niya, wala kang karapatan dyan. No? Ako ang magde-decide dyan. At sa kalagayan ni Job, kung mababasa natin dito, sa sitwasyon na mayroon siya, bumigay din si Job. No? May mga salita na siya rito na para bang pinabayaan siya ng Diyos. Ang dami niyang mga katanungan sa Diyos hanggang pagdating sa dulo, ang Diyos nagsalita na bago ang mga last chapters. No? Hinarap na siya ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, okay, ganito. No, instead na magsabi ka ng mga mabubuti tungkol sa akin, kahit na ikaw ay may sakit, ngayon sinisisi mo pa ako. No. Ang ini-expect ng Diyos sa kay Job, na kahit may sakit ka na, you glorify me. No, kahit masakit na yung pakiramdam mo, wag mo akong sisihin. Just believe and just glorify my name. Pero naintindihan ng Diyos na sa sakit, ganong klaseng sakit na mayroon siya, naintindihan ng Diyos ang kanyang sitwasyon dahil talagang pinigang-piniga siya at inayaan ng Diyos na ganon ang gawin ni Satanas sa kanya. Dahil ang gusto ng Diyos, pagdating sa dulo, you still glorify me. You will glorify my name. Pero hindi madali yun, mga kapatid. Simpleng sakit lang sa ulo natin minsan. Lord, pinabayaan mo na ba ako? Lord, faithful naman ako sa iyo. Lord, hindi ako nagkulang ng tithes, ng offering. Lord, every Wednesday, nagpe-prayer naman ako. Sakit sa ulo pa lang. Ang dami na nating minsan sinasabi sa Diyos. Pero ano ang gusto lang sabihin ng Diyos? Na kahit andyan tayo sa painful situation, agonizing situation, we will still glorify God. No? Nung nagsalita na, dahil hinahanap ni Job, sabi niya, nasan ba itong Panginoon na ito? No, hindi man lang, dami ko ng reklamo, hindi man lang nagsasalita ito. Nung nagsalita ng Diyos, sabi ng Diyos, sige, okay. Ay, palala ko sa iyo Sabi niya, ikaw nagsasalita ka, hindi mo iniisip ang sinasabi mo. No? Niremind siya ng Diyos. Salita ka lang ng salita, yung mga sinasabi mo, walang wisdom. Nung nagsalita ang Diyos, sabi niya, okay, ganito, umpisa natin. No? Kasi tinanong siya ng Diyos ng almost hundreds of questions. No? Ang ginawa ng Diyos para kay Job. Sabi niya, okay, ganito. Kino-question mo yung wisdom ko. Okay. No? Nung nilikha ko ang langit at lupa, nasaan ka? No? Andun ka ba? No? Nung nilagay ko ang pundasyon ng universe, nasaan ka? No? Ang daming question ng Diyos kay Job. No? At lahat ng yon, sabi ni Job, Lord, manahimik na lang ako. No? Wala pala eh. No? Pero anong gusto ng Diyos? Because alam ng Diyos, mga kapatid, na pagdating sa dulo, with all reklamo ni Job, his heart was fixed with God. Kaya nagustuhan siya ng Diyos. No? Na kahit ganon ang mangyari, mga kapatid, because it is easy to glorify our God pag maganda ang pakiramdam natin. No? Pero pag hindi na maayos ang sitwasyon, no, it is not easy to say. No, hindi madali ang magsabi niyan, mga kapatid. No. Kung ang pagpapalda natin sa church, sa mga kababaihan ay may tamang sukat, then we must obey. No, fix your heart, not your palda. No, why? Pati buhok natin. Kung hindi naka-fix ang heart natin, ang ating puso hindi settled to obey what is the principles of God by the Word of God. Kahit anong sabi na ganito yung palda, ganito yung buhok, kung hindi fix ang puso natin, hindi tayo susunod. No? Pero kung ang puso natin ay naka-fix na yan, settled na yan pagdating sa Diyos, hindi mo na yan po problemahin. No? We can obey anytime, mga kapatid. Mga buhok, mga palda, very basic yan. No? Because sa pagharap natin, again, mga kapatid,
no, sa mga isyu, sa mga sitwasyon. Yon ang magbibigay sa atin ng safety net na huwag tayong masira, mga kapatid. No? Naalala ko nga dati, di ba, Brother Roland, Brother Larry, nung pumunta po tayo ng Bacolod, no, and I'm so thankful to God. No, dahil nung pumunta kami sa Bacolod, may hinarap na isyu. Lord, thank you. Dahil ilang araw pa lang bago pumunta ng Bacolod, ewan ko. Pero sabi ko, Lord, isettled ko na tong heart ko. Na kahit anong mangyari pagdating sa Bacolod, hindi ako bibigay dito. No, kasi hindi namin alam kung ano pwede naming abutan sa Bacolod. No? Pagdating sa Bacolod, yun nga ang nangyari. No? Sana rambulan tayo doon, Brother Roland, no? Talagang baka suntukan o paluan ang nangyari doon. But Lord, thank you that before pa tayo pumunta sa lugar na yan, i-fix na natin yung puso natin na kung anuman ang issue, Lord, tulungan mo ako, hindi kami bibitaw dito. Kahit ang sitwasyon, ang issue ay sobrang gigil, Lord, wag mong hayaan na lumabas kami rito. No? Dahil kung ang ibang tao, masama ang ugali, iba ang takbo ng utak, wag natin silang gayahin. No? Kung ang nangaasar sa'yo, lain ulo, o buang, starting, lain ulo, ba't mo patulan? Pag pinatulan mo, pareho kayo. No? Pag sinuntok ka ng taong grasa dyan sa labas, at minura mo rin siya, pinagsasampal mo siya, ikaw ang pagkakamalan na mas malala. No? Dahil alam mo na gano'n na siya, tapos papatulan mo pa dahil lang sa nanggigil ka ng gusto. No. No, hindi sa sapat, mga kapatid. No, we say, praise the Lord. And why, bakit marami, o bakit may mga pailan-ilan, mga kapatid, na mga dati nating kasamahan, no, na nagbakasyon muna. No, I think their heart is not fixed, no, before God. No, but still, we are praying that they will come to God and God will fix their heart at sila ay makabalik sa church, mga kapatid, at makapagpatuloy din kagaya natin sa paglilingkod sa Diyos. No, sa Ephesians 4:14, so you, Brother Roman, that we henceforth be no more children, no, tossed to and fro, and carried away with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. No, sabi niya sa Tagalog, upang tayo'y wag nang maging mga bata pa. No, na napapahapay dito at doon, dinadala sa kabilang anong tawag dito, ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa kautusan o sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Again, mga kapatid, ano bang mga dapat gawin natin dito for us to settle, to fix our heart before God? May mga sinulat lang ako konti rito. Be active in prayer. No, para ma-settled, ma-fix natin itong puso natin. Always be active in prayer, be active in soul winning, be active in worship, get interested in the preaching of the Word of God, be present always in church services, do not be late, be active in fellowship. No? Huwag nating baliwalain itong fellowship natin. No? Be faithful in tithes and offering. Be a giver and not a receiver only. No, wag tayong masyadong mabilang. No. No, we must settle, we must fix our heart before God, mga kapatid. No. Naalala ko pala, no, para hindi natin hanapin, si Sister Bless, no, yung pamangkin ko. Talaga naman. No? Di ba wala siya ngayon? Ilang araw na siyang wala sa bahay. No? At umalis na walang paalam. No? Dahil sa takot siguro. No? Sa takot na malaman at nalaman. No? Yun ang nakakalungkot minsan. Why? With all the Word of God,
Hindi ko alam kung nakikinig o hindi. When we are in church, no? Word of God na absorb, outreaches, sa lahat ng mayroon tayo sa church, prayer meeting, worship, praises. No? Hindi yan sasapat pag ang heart natin hindi nakafix sa harapan ng Diyos. No? Isang issue lang, mga kapatid. At nakakalungkot, no? Na isang issue lang ay kayang ipagpalit ang kaligtasan, ang Word of God, lahat ng kabutihan ng Diyos ay parang wala lang. No, so kung sa mga kaibigan ni Sister Bless, kung mag-text sa inyo or mag-message, huwag nyo lang i-entertain, but just inform us, no, kung mayroong ganun. But do not entertain. No, kasi sabi ko nga dati, no, umalis lang sa bahay nang walang paalam. No, and the reason, dahil natatakot, talaga naman. No. Natatakot na makausap siya ulit. Hindi naman ako nambubugbog. Hindi naman ako naninigaw. Natatakot na matanong siya ulit kasi anong issue? No? Boyfriend na naman. No. And God is so good. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos natin talagang gagawa lang ang Diyos ng kunyari issue eh. No? Gagawa lang siya ng kunyari may issue just to fix something or somebody. No? Na matagal na. And as we advise mga kapatid, if you are doing secret sins, wala namang sekreto na kasalanan. No? Yung bagay na lagi mong ginagawa at alam mong mali, at matagal mo nang ginagawa, please stop it. No. For everybody. No. Huwag nating ipagpatuloy yan. No, kung tayo man may ginagawang kalukuhan sa harapan ng Panginoon, dahil siya lang ang makakakita niyan. And one day, God knew what to do. Alam niya ang gagawin kung paano tayo i-expose. No. Pag nangyari yan, but while there is grace and mercy, we must stop doing those sins. Hanggat andyan pa ang grace and mercy ng Diyos, tigilan na natin. No, i-avail na natin yung mercy na yan. I-avail na natin yung grace ng Diyos na yan. Why? Behold the goodness and severity of God. Ang Diyos natin ay napakabuti, and let us make serious of it. Sa paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, na i-fix natin yung heart natin. Why? Huwag nating laruin ito na, Lord, okay lang gumawa ako ng kasalanan. Pagdating ng Wednesday, I will pray. Pagdating ng Sunday, I will worship you. Pagdating ng Lunes, balik tayo sa kalukuhan natin. No! Huwag nating gawin yan. Because pag ang Diyos natin naubos din, hindi na behold the goodness, but the severity of God. No, at pag ganon ang mangyari, dahil akala natin, natatago natin, magugulat na lang tayo that one day, pag binulgar na ng Diyos, you have no more chance but to run away from the Garden of Eden. Dahil hindi mo na kayang harapin kung ano man ang kalukuhan na yan, pero sa umpisa pa lang, stop it. No? Huwag na nating gawin. No, and the reason, no, again, hindi lang yan sa mga kabataan natin. Pagkabataan, pag-aral-aral. No, alam kasi ni Sister Bless that I am serious about it. No, yung usapan namin. No, tapusin mo ang pag-aaral mo. Hindi ka namin anak. You are not our responsibility. But we are doing this because we love you. Mahal ka namin, gusto ka naming tulungan. No? But sa responsibility, hindi ka namin responsibility. Okay. Ang problema na in love na naman. No? Why? No? Yung talino natin minsan nawawala pag nai-in love tayo. No? Ang Word of God nawawala pag nai-in love tayo. There's nothing wrong of being in love if it is according to the Word of God. No, susuportahan pa namin yan. Pero alam niya kasi na hindi ko talaga siya kukonsentehin, no, sa bagay na yon.
So inunahan niya na. Hanggang ngayon, di namin alam kung saan siya, sabi niya, sa kaklase daw niya, o hindi namin alam. But why? We are serving God. God is so good to us, not because we are good, mga kapatid, and we are not entitled to anything about the privileges given by God to us. Hindi tayo entitled dito sa mga pribilehiyo na binibigay ng Diyos sa atin because binigay niya yan sa atin dahil mahal niya tayo. And we must be serious sa paglilingkod natin sa Diyos. Huwag nating biru-biruin ito. No, why? No, dahil hindi ito biro. Binigay ng Diyos ni Jesus ang kanyang katawan, ang kanyang dugo, andun sa cross. Huwag nating biru-biruin. Lord, may Holy Ghost ako, bitawan ko muna kasi gagawa muna ako ng kasalanan. Never, and don't do that, please. No, huwag nating gawin. Let us be serious about our paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid. No, why? No. Lahat ng pribileyo na meron tayo, dahil may agreement tayo sa Diyos, we have a covenant with Him, no, na hanggat andyan ka sa church, okay, andyan ang protection ko, andyan ang sound mind mo, andyan ang Holy Ghost, ako ang bahala sa iyo hanggat nandyan ka. No? Sa Kanya, ganun din. Hanggat andito ka sa bahay, walang problema. No? Baon, lahat. No? No? Pero the moment na nilabag mo o you breach, tama ba yun, the contract, lumabag ka sa kontrata, lahat ng mayroon ka, mabubura yun. Because andun sa kontrata, pribilehiyo lang. No? And as we advise, mga kapatid, again, no, not for our young people. No, kasi sa mga young people, hindi nga young people eh. Kahit sa anong klaseng edad, basta tinamaan na ma-inlove, the cat is out of the bag. Sabi nga nila, biglang tumatalo na ang pusa, no? At lumabas. Again, there's nothing wrong to be in love, mga kapatid. No? Pero siguraduhin natin na yan ay tama sa harapan ng Diyos. Kasi pag hindi, yan ay may kaukulang kaparusahan sa harapan ng Diyos. And we know it, mga kapatid. No? At sayang. No? And why? Yon ang isa sa weakness na pwede tayong dadalihin. No? Pwedeng dumaan para tayo. Walang ginagawa si Satan. No? Wala siyang ginagawa at wala siyang ibang pinagkakabisihan kung hindi ang mata niya na sa atin every day, every moment, every second. Lahat ng activity natin, alam niya. No? Kung ilang beses kang umahawak ng cellphone at gumagawa ng kalukuhan dyan, alam niya yan. At kung yan ang weakness mo, diyan ka niya dadalihin. Why? Bakit pa ulit-ulit at pabalik-balik tayo dyan? Because maybe our heart is not fixed before God. No? Baka ang puso natin hindi nakabaon, hindi nakatayo ng maayos, hindi nakakongkreto, hindi nakapako, na ginagawa lang nating biro ang paglilingkod natin sa Diyos. Wag naman, mga kapatid. Let us be serious in our walk with God. Why? Dugo at buhay ng Diyos ang Kanyang ibinigay. He has given us the Holy Ghost. He has promised us heaven na hindi naman tayo karapat-dapat doon, pero ito ay prepare niya lahat sa atin. Kung ang Diyos ganun kaseryoso, seryosuhin din natin. No? Huwag nating biru-biruin. No, na para bang, okay lang andyan ako, okay lang wala ako, okay lang gagawa ng kalukuhan, papatawarin naman ako ng Diyos. Huwag tayong ganun. No, sikapin natin, no, because our body is a living sacrifice. No, at kung ang katawan na ito, puro kalukuhan ang ginagawa, tapos pagdating ng Sunday worship tayo, do we think tatanggapin ng Diyos ang worship natin? No, Lord, ito na living sacrifice. Puro kalukuhan yung katawan na yan, living sacrifice. No, I'm sorry mga kapatid, ano? Pero pwedeng gano'n ang mangyari. And again, we must stop doing those things. And behold, again, because, no, ano sabi ng Biblia sa kay Paul yata yun, behold the goodness and severity of God. Kung sa mercy lang ng Diyos, pasensya niya, sa grace niya, napakahaba ng kanyang mercy. But again, anong sabi niya? Be careful with the severity of God. No, dahil pag ang Diyos nagalit, anong sabi diyan? It kindled. Ano ba 'yun? Yung parang umaapoy, mga kapatid.
Sa last verse natin, Ezekiel chapter 36. No, hindi ko alam kung babalik pa yun sa bahay. No, pero tingnan natin. No, alam mo yung pakiramdam? Pakiramdam na nakakaawa, nakakainis, nakakapanghinayang. No, but we are still praying na maka-realize. No, yun pa rin ang prayers natin. No, dahil yun No, alam mo naman, talagang pagpuso ang pinag-usapan, hindi yan nakabase na ibig sabihin, pag may edad ka na, kaya mo na. Wala sa edad yan. No, pag tinamaan ka niyan, ay dali ka talaga. At kung mahina ang tayo natin sa Diyos, tapos tayo. Ezekiel 36, last verse. Alam mo yun, may ibang nakakapagod tong linggo na ito There are battles that are easily won. May mga gera na ang daling mapagtagumpayan. Pero may mga gera, di ba, Brother Ed? Pero may mga gera na umpisa pa lang, ang sakit na nung batok mo. No? Parang gusto mo nang bumigay sa sitwasyon. But Lord, God is so good. No? Hindi niya tayo pinapabayaan. Ezekiel 36. Kaya mga kapatid, be strong. No? Be strong in the Lord. Lahat po tayo. No, 26. A new heart also will I give you. No, bibigyan ko kayo ng bagong puso, and a new spirit will I put within you. No, alam na natin kung ano tinutukoy ni Jesus or ng Diyos dito. No, bagong puso, bagong espiritu. No, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. I will take away the stony heart out of your flesh. Tatanggalin ko ang matigas, hardened na puso, rebellious na puso, rebuilding puso. Tatanggalin ko yan sa laman na yan, and I will give you an heart of flesh. At bibigyan ko kayo ng puso na sensitive at obedient sa kanyang mga salita. Anong ginawa ng Diyos, mga kapatid? Kung tayo lang, hindi natin kaya. But because of the Holy Ghost, because of baptism in Jesus' name, yung dati nating matigas na puso, espiritu na matigas, but because of the Holy Ghost and baptism in Jesus' name, umiba ang takbo ng puso natin, mga kapatid. Thank you, Jesus. 27, and I will put, thank you, Lord, we praise you, Jesus. 27, and I will put my spirit within you, at ilalagay ko ang aking espiritu sa inyo, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgments and do them. And you shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God. That is why, mga kapatid, only God can fix a broken-hearted. No, only God can fix a soul that is a sinner. Wala nang iba pa, mga kapatid. Again, the title of our preaching, Fix Your Heart or Settle Your Heart. Thank you, Jesus. We praise you, Lord.